Good day everyone, here we are again, the Ethics and Chill. Welcome to our dear listeners. This was the next episode of our Ethics and Chill. I am Dingal Dayan de Villa, your host for today, and let us welcome my dear friends together with me, Ira May Hernandez and Princess Joy Paginan. Today, we're gonna talk about how culture affects moral development. When we say culture, what does come into your mind? Beliefs, tradition, norms, behavior, and character. And it also includes the history because it involves the collective determiners of identity. And based on our discussion last time, culture is everything, like it was the soul of a certain things, places, people, or anything. In terms of shared ideas, what can you say in addition? Hi Miss Dingle, sobrang interesting ng topic na to. Para sa akin, ang kultura ay may malaking papel sa kung paano natin naiintindihan ang tama at mali. Halimbawa, sa mga tradisyon ng pamilya, natutunan natin ang mga values na mahalaga sa ating lipunan. Tama ka, Ira. Sa mga bansa, iba-iba ang paniniwala at pamahiin. Yung mga ito, nakaka-apekto sa moral na desisyon ng mga tao. Halimbawa, sa mga lugar na mas tradisyonal, mas pinapahalagahan ang respeto sa nakatatanda. Kaya nagiging bahagi ito ng moral compass ng mga tao. Agree ako sa inyo. Bukod doon, ang media at mga kwento na nakikita natin sa paligid ay nakaka-impluwensya rin sa ating moral development. Kapag nakakita tayo ng mga karakter na may magandang asal, na-inspire tayong maging katulad nila. Wow! Ang dami nating insight. So sa kabuuan, ang kultura ay hindi lang basta mga tradisyon o gawi, kundi ito rin ay may malaking epekto sa ating moral na pag-unlad. Napansin ko, parang iba-iba tayo ng values. Bakit kaya? Oo nga, siguro dahil sa culture natin, ang kultura ay malaking bahagi ng moral development. Ano bang ibig mong sabihin? Halimbawa, sa family namin, tinuturuan kami na laging respetuhin ang matatanda. Kaya sa tingin ko, naging magalang ako sa mga tao. Same here. Dati, may nangyari sa akin. Sa family, may kamag-anak ako hindi ko gustong ugali. Pero natutunan kong igalang siya dahil sa upbringing ko. Exactly. Ang mga values na ito galing sa ating kultura. Nakaka-apekto ito sa desisyon natin sa buhay. Oo, lalo na sa mga sitwasyon na kailangan natin magdesisyon. Halimbawa sa mga kaibigan, kung may nag-aaway, tinuturuan kami na maging mediator, hindi makisali sa gulo. Tama, sa family ko, laging sinasabi na makinig ka sa ibang tao. Kaya, kapag may problema, sinisikap kong unawain ng mga magkabilang panig. Iba talaga pag may kultura na nagtuturo ng magandang asal, nakakatulong ito sa pagbuo ng mga relationship. Yes, at importante rin ang example ng mga tao sa paligid natin. Kapag nakikita natin ang magulang o teacher na naglilingkod sa iba, nai-impluwensyahan tayo na gumawa rin ng mabuti. Sabi mo nga, ang culture ay parang salamin ng mga values natin. Pero minsan, may mga negative influences din. Totoo yan. Minsan, may mga tao na nagiging selfish dahil sa culture na nakapaligid sa kanila. Kaya importante ang pag-evaluate ng mga values natin. Mahalaga rin ang education sa aspect na ito. Kung matututo tayong mag-isip critically, mas madali nating mauunawaan kung ano ang tama at mali. Exactly. Kaya dapat maging aware tayo sa mga values na ipapasa natin sa susunod na henerasyon. Yes, dapat nating ipagpatuloy ang magandang values para sa mas mabuting lipunan. Kung lahat tayo ay may good morals, mas magiging maganda ang ating community. Kaya siguro, dapat tayong maging role models. Ipakita natin sa mga bata kung paano gumawa ng tama. Oo nga, at kahit sa simpleng bagay tulad ng pagtulong sa mga nangangailangan, nakakatulong tayo sa moral development ng iba. Exactly. Sa maliit na bagay, nagiging bahagi tayo ng magandang kultura. So, dapat
patuloy tayong mag-aral at mag-improve sa sarili natin. Makakatulong ito sa ating moral values. In a different principle, culture affects moral development in a way through socializing so that it influences how can we see a community in a different way. Through culture, it gives us name or identity. Tayong mga Pilipino, may kultura tayong atin na dapat nating ipagmalaki, gaya ng ating pagiging matatag at pagiging hospitable. Indeed true. Filipinos are well known for being hospitable. Like kapag merong dumadating sa ating mga tahanan, nafe-feel ng isang bisita ang mainit na pagtanggap. Naaalala ko nga kapag dumadating ang mga pinsan ko. Kahit pa magaan ang loob namin sa isa't isa, kasi nga magkakalapit lang naman kami pero basta dumadalaw sila sa amin, hindi mawawala na maghahain ako ng makakain nila. Hindi naman required pero syempre nakaugalian na natin ang mga ganitong gawain. Hindi rin mawawala ang respeto, pagmamano, o di kaya ang paggamit ng po at opo. Hindi lamang sa mga gantong gestures, kundi pati na rin sa pagpapakita natin ng paggalang sa mga nakakatanda. Karakter ng mga Pilipino na nagpapakilala sa atin. At alam nyo ba na ang mga Filipino ay religious? Isa pa ito sa ating pagkakakilanlan. Hindi gaya sa ibang bansa na may mga rules na bawal tungkol sa relihiyon. Mayroon pa nga yung mga napapanood natin sa mga panoorin, bawal sa kanila ang magdasal o bawal na makitang nagwo-worship ka. Positive character tayo. Siyempre, hindi mawawala ang kahinaan natin o kung minsan negative. Gaya ng kapag may mga biruan sa magkakaibigan, may instance kasi na minsan matuto tayong makaramdam. Hindi porket close kayo, bibiruin mo ng basta na. Hindi mo na minsan naiisip na may sensitive side din ang ibang tao. Sasabihin mo na lang ang gusto mo, nawawala na ang respeto sa nararamdaman ng iba. Which is mali, diba? Yeah, like consider na rin, di ba? Kapag alam na masyadong personal, don't continue. Hindi naman kasi lahat pare-pareho ng pinagdadaanan. Marami pang ibang aspeto na nakakaapekto sa ating moral development. Pero ito yung mga bagay na kung saan unti-unti nating natututunan, gaya ng culture. It helps us to develop as a person, not only because ito na yung nakasanayan, but also ito rin yung way para matuto tayo in life. We may not always realize, but in some ways, it involves in it. Ang aking may babahagi sa inyo ay ang filial piety. Simula bata ako, ito na ang tinuro sa akin ng mga magulang ko. Ang filial piety, ito yung pagrespeto, galang, pagmamahal at obligasyon natin sa mga nakakatanda. Hindi lamang sa ating mga magulang, lolo at lola, kundi para sa mga taong nakapaligid sa atin. Nakasanayan ng aking pamilya ito dahil mas gusto namin na pinaprioritize ang iba bago ang aming sarili. Pero habang lumalaki ako doon ko na-realize na sa mga ginagawa mong mabuti, naaabuso ka. Kaya para sa akin, mahalagang mag-set ng boundaries para sa sarili. Para makaiwas tayo sa mga sitwasyon na maaari tayong maabuso, para sa anumang sitwasyon ay maipagtanggol natin ang ating sarili. Para sa akin, hindi naman masamang tumulong, pero dapat nating alamin ang limitasyon para hindi tayo naaabuso. After sharing our experiences, mahalagang tandaan na nade-develop ang ating moral development ng kultura dahil tayo ay naiimpluwensyahan mula sa mga tradisyon, paniniwala at aral na ating natutunan mula sa ating mga pamilya at komunidad. At dito na po nagtatapos ang ating topic. Again, I am Bingel, your host, together with our guests, Ira and Princess. Muli, ito po ang Ethics and Chill. Stay tuned, stay true, and always strive for success the right way. See you on next episode. Salamat!